Kabanata 966. Si Harvey York ay bumalik sa The Gardens. Si Lillian Yates at Simon Zimmer na nagtatanong sa presyo ng sementeryo, ay nakuhang nagulat pagkatapos makita siya. Si Lillian Yates ay bumalik sa kanyang mga pandama pagkatapos ng ilang sandali at walang bilang na tinanong, "Ano ang ginagawa mo at bumalik ka pa dito? Bakit hindi ka papatay? Sinasabi ko sa iyo, na ang pamamahay na ito ay hindi ka katanggap-tanggap dito. Mabuti sana kung ikaw ay tamad lang sa paligid ng bawat araw. Ngunit patuloy kang nagpupukaw sa mga tao saan ka man pumunta. Sino sa palagay mo ang patriarka ng Surreys? Talaga bang iniisip mo na siya ay isang taong maaari mong pukawin? Dahil sa iyo, si Cynthia ay nakahiga pa rin sa kama, at si Mandy ay umiiyak pa rin habang nagsasalita tayo dito. Si Lillian ay kumukulo sa galit nang higit pa siya na nagsalita. Pagkatapos ay tumayo siya at binigyan si Harvey ng isang sampal sa kanyang mukha. Sampal, kasama ng malakas na tunog, kailangang umatras si Harvey ng 2 hakbang matapos na masampal sa buong mukha. Hindi niya iniwasan ang sampal sa panahong ito, ni hindi siya nagalit. Hindi mahalaga kung paano nakita ni Lillian ang sitwasyon, nakuha niya ang isang bagay na tama. At iyon ay si Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer na naghihirap sa oras na ito ay dahil sa kanyang mga aksyon. At pagkatapos na makita siyang bumalik, sa wakas muling binuksan ni Simon ang pintuan ng silid ni Mandy. Ang kanyang lubos na pag-aalala sa puso ay sa kaginhawahan pagkatapos makita si Harvey na bumalik na buo. At si Cynthia bahagyang nilabas kasama ang kanyang maliit na ulo at nagsimulang kumandat, at sumenyas na hindi niya inilalantad ang aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey. Paano ang mga bagay? Tinanong ni Mandy habang nararamdaman pa rin ang nerbiyos. Sa kanyang mga mata, ang mga Surreys ay isang pamilya na may napakataas na mataas na katayuan. Hindi siya sigurado kung anong uring kapalaran si Harvey York ay kailangang bumalik sa bahay nang walang pahiwatig ng pinsala sa kanya. Nagsalita si Harvey, "Nanay, Tatay, Mandy, ang sama ng loob sa mga Surreys at ako ay sa wakas ay nalutas na." "Ano, nalutas na ba ito? Paano mo ginawa ito? Hindi mo tinanggap ang ilang mga katawa-tawa na alok sa kanila, siguro binenta mo ang aking mga anak na babae sa mga Surreys, ginawa mo ba?" Si Lillian tinitigan si Harvey sa pagkalito. Kahit na siya ay nananahan ng kaluwalhatian at kayamanan, kahit na inaasahan niya ang kanyang sariling anak na lalaki ay isang mayamang tao, ang pag-iisip na ibenta ang kanyang mga anak na babae para sa pera ay hindi kailanman tumawid sa kanyang isip. Bukod, kung talagang gusto niyang ibenta ang mga ito, siya ang magiging magbebenta sa kanila. Ang isang live-in na anak-in-law ay hindi magkakaroon ng pahintulot na gawin ang mga bagay na iyon. Si Harvey ay sumagot ng mahinahon, "Nanay, makatitiyak. Hindi ako tumatanggap ng anumang bagay mula sa kanila. Ngunit sinabi nila na darating sila at humingi ng paumanhin bukas ng umaga." Tama, darating din si Ryan Gotti. Si Lillian ay hindi sinasadyang nagtanong, sino ang Ryan Gotti? Siya ang hari ng mga lansangan sa Southlight. Si Harvey ay sumagot ng mahinahon. Si Simon at Lillian ay lubos na nagulat. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey habang nagsasalita siya. "Harvey, maaari mo bang ihinto ang pagsasabi ng mga bagay tulad ng bawat araw na ito? Ang Surreys ay isang unang rate na pamilya sa Buckwood. Si Ryan Gotti ay ang hari ng mga kalye sa Southlight. Ang isang kilalang karakter na tulad nito ay may mahusay na impluwensya. Sinabi mo na gusto nilang bisitahin at humingi ng paumanhin. At sila ay luluhod dito. Sigurado kang nangangarap ng gising o kaya nanaginip." Si Simon at Lillian ay umalis nang hindi makapagsalita. Ang live-in na manugang na lalaki ay halos nakuha ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa niya tinitingnan ang kanyang mga pagkakamali at nagsimulang mag-alaga muli na parang bagyo. Tunay na walang kahihiyan. Sa mata ng mag-asawa, si Harvey ay hindi naiiba kumpara sa isang aktwal na idiot. At si Mandy ay lubos na nalilito. Alam niya na si Prince York ay ang isa upang makatulong na malutas ang problema. Ngunit si Harvey ay may impresyon tulad ng siya ang nakalutas nito. Handa na bang sabihin sa lahat na siya talaga ang Prince York?
Sa sandaling ito, si Mandy ay bihasa sa kawalang hawak ni Harvey ng pagpapakita. Hindi niya kailangan si Harvey upang ipagmalaki upang malaman kung ano ang sasabihin niya. Ito ay mabuti na si Mandy ay naisip na si Harvey ay tila hindi siya nagkaroon ng anumang iba pang mga pagkukulang maliban sa kanya ipinagmamalaki na maaari lamang niyang ayusin ito ng kaunti. Walang paraan upang baguhin ang ugali na ito sa isang gabi lamang. Dahil si Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer, Lillian Yates at Simon Zimmer ay kailangang manatili sa The Garden sa pag-aalaga sa kanila. Ngunit pagkatapos ng pagbili ng mga pamilihan ng maaga sa umaga, tinanong ni Lillian habang naguguluhan, dumating ang ilang mga bagong hitsura, na matandang lalaki. Mayroong maraming mga nakatutuwang tao sa paligid ng lugar. Tiningnan ni Simon ang direksyon na tinitingnan ni Lillian at nakita ang ilang dosenang mga tao na naglalakad patungo sa pasukan ng lugar sa paninirahan ng The Garden. Kinailangan nilang gumapang ang parehong halaga ng bawat hakbang na kanilang kinuha. Ang kanilang mga aksyon ay nakasync. Nakakaakit sila ng ilang mga pedestrian. Alam ng ilan na ang mga taong iyon ay ang ilang mga maharlika dito sa The Garden. Kahit na ang mga surveys ay kailangan upang magbayad ng isang solemn na pagbisita tulad nito. Sa pagsasalita nito, naaalala mo ba? Hindi ba ang Buckwood Airport ay yumangay ng matagal na ang nakalipas? Naaalala ko ang 100 Rolls-Royce na dumating doon. Ito ay isang palabas. Siguro ito ay para sa malaking shot na dumating lamang sa Hong Kong. Ang surveys ay mabuti. Ang pagpapalam sa kanilang pagmamataas sa isang napakahalagang sandali, malamang na magamit nila ito upang umakyat muli. Sino ang nakakaalam, marahil ang mga surveys ay magiging target ng ibang pamilya sa lahat ng Buckwood sa hinaharap. Tinitingnan ni Lillian at Simon ang bawat isa pagkatapos marinig ang tsismis ng mga tao. Nagtanong si Simon sa pagkalito, hindi sila darating para sa atin, hindi ba? Pinalayan ni Lillian ang kanyang mga mata. Ano ang iniisip mo? Maaari mo bang itigil ang mangarap ng gising tulad ni Harvey? Hindi mo ba naririnig? Narito sila para sa maharlika na nagmula sa Hong Kong. Sa palagay mo ba na ang dumi, si Harvey, ay mukhang siya ay maharlika mula sa Hong Kong? Hindi niya kahit na magiging katulad ng prinsipe kahit na binigyan siya ng mga damit ng emperador. Si Simon ay nagpalabas ng isang hininga. Totoo iyan. Pagkatapos ay nadama niya ang bahagyang takot sa lahat ng isang biglaang. Honey, hindi kaya nakikilala ka kapag nasa labas ka, ginawa ba nila? Imposibleng lumabas ngayon. Hindi namin alam kung ang sitwasyon ng kahapon ay magtago o hindi. Tapos na tayo kung ang mga surveys ay matindaan pa rin ang tungkol sa kapakanan na ito. Si Lillian ay bumalik sa kanyang mga pandama pagkatapos na marinig ito. Ang mga surveys ay halos hinimok ang kanilang mga anak na babae sa kanilang pagkamatay. Kung alam nila na sila ay naninirahan dito, nang walang pangalawang pag-iisip, nagsimula si Lillian na manginig. Hindi siya maaaring makatulong ngunit ituro sa silid si Harvey York at nagsalita. Ito ay ang lahat dahil sa iyo walang halaga na sako ng basura. Ipinapakita mo pa rin kahit na wala kang pera para dito. Ang bahay na ito ay hindi para sa iyo na patuloy na nagnanais sa pag-upo sa lugar dito, hindi namin kahit na matugunan ang mga surveys. Sinasabi ko sa iyo kung ang mga surveys. Ding dong. Ang doorbell ay umalangaw bago pa niya makumplito ang kanyang pangungusap. Ang tunog ay natakot si Lillian sa punto kung saan siya ay napahiyaw. Ang kanyang buong katawan ay naghilig. Hindi siya manggahas na buksan ang pinto. Paano kung ang mga surveys ay talagang naruroon para sa kanila? Ang lahat ng haka-haka ay ginawa ni Lillian at Simon na nanginginig sa kanilang mga paa. Si Mandy ay lumabas sa kanyang silid sa sandaling iyon. Siya ay walang malay na binuksan ang pinto pagkatapos marinig ang ring ng doorbell. Anak na babae, huwag. Kami ay mamamatay. Masyado itong. Si Simon at Lillian ay nagsisigaw sa kanilang mga ulo. Ang kanilang mga tinig ay biglang huminto sa susunod na sandali. Ito ay dahil si James Surrey at Dawson Surrey, kasama ang iba, ay nasa harap ng pintuan. Ang isang tao ay nagdala din ng stretcher. Si Lucas Surrey ay nakahiga sa ibabaw nito.
Hindi nila ibibigay kay Mandy at ang iba pa ang isang pagkakataon na tumugon pagkatapos makita na kanyang buksan ang kanyang bibig. Si James ay unang sumabog sa kanyang mga tuhod laban sa sahig, thud. Maaaring magtanong ako kung sino si Mrs. Zimmer. Si Mandy Zimmer. Nakita si Lucas Surrey sa stretcher. Ang kanyang ekspresyon ay tiningnan nakakilakilabot. Si Simon Zimmer at Lillian Yates ay tumigil na rin pagkatapos makita ang tanawin. Hindi sila maaaring magkaroon ng kahulugan ng kung ano ang nakita nila. Nagkaroon sila ng kaunting kaalaman upang malaman ang patriarka ng mga Surreys, si James Surrey. Ngunit hindi ba siya ay lumuhad lang? Bago sila makabalik sa kanilang mga pandama, ang lahat ng iba pang mga miyembro ng pamilyang Surrey ay nagpapatibay ng kanilang mga tuhod laban sa sahig at nagsimulang yumuko. Sa likod, ang isang mapagmataas na lalaki ay lumakad sa harap at lumuhad din. Mrs. Zimmer, ako, si James Surrey, ay pumunta dito ngayon upang humihingi ng paumanhin. Ang mga aksyon ni Luke Surrey ay sinaktan ka at ang iyong pamilya. Ang lahat ay aming kasalanan. Si James ay nagsalita. Sinabi rin ni Ryan Gotti ng tahimik, ako, si Ryan Gotti, ay narito upang humingi ng paumanhin para sa kapakanan kahapon. Si Chuck Gotti, ang isa na kumidnap sa batang babae, siya ay mayroon na ang lahat ng kanyang mga paa at kamay ay binali ko na. Si Ryan ay nag-iwas sa kanyang kamay sa gitna ng kanyang pananalita. Pagkatapos ay isang stretcher ang itinaas sa harap mula sa likuran. Si Lucas at Chuck ay inilagay na magkatabi sa isa't isa sa kanilang mga stretcher na parang sila ay nasa parehong bangka. Si Mandy at Cynthia Zimmer ay hindi naniniwala sa kung ano ang nakita nila sa sandaling ito. Maaari pa rin nilang matindaan kung gaano katapang at mapagmataas ang dalawang ito. Ngunit ang lahat ng kanilang mga paa at kamay ay nasira ng walang anumang mga bendahe sa sandaling iyon. Ito ay tunay na kagulat-gulat sa paningin. Bang! Ginamit ni Lucas ang kanyang panga upang maigulong ang kanyang sarili sa pag-ikot ng stretcher, pagkatapos ay sinabi habang nanginginig, Mrs. Zimmer, ang lahat ay kasalanan ko. Ako ay mali. Hindi ko nagagawin ulit ito. Si Chuck Gotti ay gumapang din at sinabi, ako ay bulag upang makita kung sino ako at nasaktan kayo kapwa. Kung maaari mong ipaalam sa singaw sa pamamagitan ng pagbugbog sa akin, pagkatapos ay mangyaring gawin ang lahat ng paraan. Magiging mabuti kahit na mabugbog mo ako sa kamatayan. Nakilala ni Mandy at ng kanyang pamilya sa sandaling iyon. Ang kanilang mga isip ay ganap na blanko. Hindi nila naisip na ang mga Surreys ay hihingi ng paumanhin, pagkatapos ay gawin ang mga bagay na tulad nito. Hindi lamang ang mga salarin ay ganap na nalumpo, ngunit hindi rin sila pumunta sa isang ospital para sa anumang paggamot. Tila tulad ng sinabi ni Harvey ay tama pagkatapos ng lahat. Hindi niya ipinagmamalaki na parang bagyo kahapon. Upang ipahayag ang aming paghingi ng tawad, hindi namin gagawin ang mga ito sa pagkuha ng dalawang paggamot. Kung hindi mo sinasabi ang salita, ang dalawang ito ay mananatili lamang sa kanilang mga stretcher para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si James at Ryan ay nakapagpapalakas sa parehong oras. Magmadali at tumayo. Ipadala ang mga ito sa isang ospital. Hindi matiis ni Mandy. Si James Surrey at Ryan Gotti ay mga malalaking mga karakter na hindi maaaring mapuko pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay lumuhad sa lupa. Pagkatapos ay tinanong ni James Surrey habang nakaluhod sa lupa, kaya sinasabi mo na pinatawad mo na kami. Pinatatawad na kita, maging isang mas mahusay na tao sa hinaharap, sinabi ni Mandy bilang siya pabayaan at nagbuntong hininga. Salamat, salamat, mayroon kang mabuting puso. Si James at Ryan ay naglagay ng kanilang mga ulo sa lupa ng ilang beses habang higit sa lahat ay labis na nasa sabik. Kung hindi sila patawarin ni Mandy, sila ay patay na at walang lugar ng libing. Sa susunod na sandali, ang mga tao ay lumakad at gumapang. Ito ang bahay ng lalaki, pagkatapos ng lahat. Ang lahat ng mga ito ay nadama ang panginginig ng kanilang mga gulugod kung sila ay nanatili para sa isang segundo. Si Harvey ay nagising lamang sa sandaling ito. Lumakad siya sa harap at tinanong, ano ang nangyayari? Bayaw. Sila ay talagang dumating upang humihingi ng paumanhin.
Harvey, paano mo ginawa ito? Aking Diyos. Si James Surrey at Ryan Gotti ay tunay na malaking shot. At talagang ginawa mo silang lumuhod at humingi ng paumanhin. Ang pamilyang Zimmer ay may isang makapangyarihang tao pagkatapos ng lahat. Si Lillian at Simon ay nasa sabik na lampas sa paniniwala. Kung si Harvey ay malakas na ito, maaari nilang gawin habang pinapakinabangan nila sa Southlight sa hinaharap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Mandy Zimmer ay maaaring mag-isip-isip lamang kung ano ang aktwal na nangyari, ngunit hindi siya nagsabi ng isang salita. Sinabi ni Harvey York, mawawala ang mga ito. Sinabi nila na gusto nilang pumunta dito upang lumuhod at humingi ng paumanhin. Hindi siya ganap na nagbabantay. Ito ay si James Surrey at si Ryan Gotti na matatag pagtungkol sa pagpapahayag ng kanilang paghingi ng tawad sa araw bago. Sila ay hinawakan na parang pinagpala sila ng mga Diyos kapag pinahintulutan sila ni Harvey dito. Si Mandy ay lumabas sa isang sandali. Harvey, kailangan mong maayos na pasalamatan si Prince York kung makakakuha ka ng pagkakataon upang matugunan siya. Kung hindi, hindi ka maaaring makabalik dito ng buhay kahapon. At kailangan mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng mga bagay na ginagawa mo. Huwag manggulo sa paligid. Ikaw ay maswerte sa oras na ito na nakatulong sa iyo si Prince York sa sitwasyong ito, ngunit maaaring hindi ito mangyayari sa susunod. Si Harvey ay hindi makapagsalita matapos marinig ang mga salita ni Mandy. Si Simon Zimmer ay nagtagumpay. Mandy, sinasabi mo ba na si Prince York ang isa na nakatulong sa paglutas ng malaking krisis sa oras na ito? Si Lillian Yates ay tumingin na kung naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Akala ko ang dumi na ito ay sa wakas ay may kakayahang gumawa ng isang bagay. Si Prince York ang pinakamataas na lalaki sa lahat ng Southlight. Inaasahan na ni Ryan Gotti at James Surrey na dumating at humingi ng paumanhin kung hiniling niya ito. Harvey, ikaw ay tunay na walang kahihiyan. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito tila tulad ng ikaw ang isa na nakalutas sa iyong kakayahan. Kung hindi para sa kay Mandy, maaari mo pa rin kaming malinlang sa bagay na ito. Si Mandy ay nagbuntong hininga. Ina, ama, huwag na makipag-usap tungkol sa kanya tulad nito. Hindi ko ito sinasadya. Umaasa ako na iniisip niya ang mga bagay bago siya ay may isang bagay sa susunod na pagkakataon. Si Lillian ay gumuho sa kay Harvey na puno ng paghamak, pagkatapos ay hindi maaaring makatulong ngunit kinaladkad si Mandy sa isang sulok at sinabi habang naguguluhan, Mandy, maging tapat ka sa iyong ina. Mayroon ka bang isang bagay na ginawa sa kay Prince York? Mabuti, maaari mong sabihin sa akin. Tatayo pa rin ako sa tabi mo kahit na ang dumi ay ang ikatlong gulong. Si Mandy ay tunay na hindi makapagsalita. Matindi siyang sumagot, Ina, hindi ka maaaring maniwala sa mga alingaw tulad ng mga tagalabas. Wala akong anumang bagay na ginawa sa kay Prince York. Hindi ko alam kung paano siya mukhang. Sinabi ni Lillian kung samantalang nakapagpapatibay, alam ko na ito ay kakaiba. Kung hindi mo alam sa iyo, bakit siya magmungkahi sa iyo? At sa malaking pangyayari na iyon, kahit na ginawa niya ang mga tao tulad ni Ryan Gotti at James Surrey na paluhurin at humingi ng paumanhin para sa iyong kapakanan sa oras na ito. Oh, anak na babae. Dapat kang maging mas nakakaalam sa sarili bilang isang babae. Pagkatapos ay mabubuhay ka ng mas maligaya na buhay. Sa palagay ko hindi mo dapat tingnan si Prince York dahil lamang sa mayaman at maimpluwensya. Ngunit siya ay labis na mahusay sa iyo. Naalala ko ang lahat ng ginawa niya para sa iyo. Ngunit kung walang Prince York, hindi ka nandito sa alinman. Kaya ikaw sa wakas ay magpasya kang magkaroon ng diborsyo, dapat kang maging babae ni Prince York. Susuriin ko ang iyong desisyon ng buong puso. Si Lillian ay nagpapakita ng lubos na kaguluhan. Naisip niya na si Prince York ay tumangala sa kay Cynthia dati. Pagkatapos ay naunawaan niya na siya ay aktwal na naglalayong ang kanyang pinakamalaking panghihinayang ay hindi hihinto sa pag-aasawa ni Mandy Zimmer pabalik pagkatapos ay maging sanhi ng nangyari ngayon.
Siyempre, hindi ito huli kung nagpasya siyang magkaroon ng diborsyo ngayon. Si Mandy ay nagpalabas ng isang malaking hininga. Ina, sinasabi ko sa iyo muli, wala akong intensyon ng pagdidiborsyo kay Harvey. Sa tingin ko siya ay talagang mahusay. At talagang hindi ko alam kung sino si Prince York. Dapat mong itigil ang pangangarap ng gising. Kuminto si Lillian sa suspensyon ng paksa. Biglang naisip niya ang isang bagay. Hindi mo ba sinabi na si Halsey Lowe ay bumalik mula sa ibang bansa ilang araw na ang nakalipas? Kabanata 970. Hindi malaman ni Mandy Zimmer kung bakit hihilingin ni Lillian Yates ang tungkol dito, ngunit siya pa rin ay tumango at sumagot, oo. Siya ay bumalik. Sa kasalukuyan, siya ay isang general manager para sa isang kumpanya sa San Francisco. Napakalawak ni Halsey. Si Lillian ay nagpapakita ng isang ekspresyon na puno ng paghanga. Dapat kang tumawag at hilingin sa kanya na pumunta at mag-hangout sa Buckwood. Kukunin ko siyang ituring sa isang pagkain kapag nakakuha siya na pumunta dito. Pagkatapos ng kanyang pananalita, siya ay umalis na may lubos na nilalaman. Alam niya na hindi niya makumbinsi si Mandy, ngunit maaaring magkaroon ng iba't ibang kaso si Halsey Lowe. Kung siya ay kumbansihin si Mandy ng matagumpay, wala siyang problema na tinatangkilik ang kayamanan at kaluwalhatian sa hinaharap. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Lillian ay hinamak si Harvey York ng higit pa kaysa dati. Siya ay gumuho sa kay Harvey nang hindi na tiningnan siya nang umalis siya. Nang umalis si Lillian at Simon, si Mandy ay humingi ng tawad, Harvey huwag ilagay ito sa puso. Lagi at palaging tulad nito. Si Harvey ay ngumiti at sumagot, nauunawaan ko. Nais niyang ipaliwanag ang sitwasyon tungkol sa kay Prince York bago, ngunit nagpasya siya kung hindi man nakikita ang saloobin ni Mandy. Ito ay walang silbi kahit na sinusubukan na sa ilalim ng mga pangyayari. Hindi banggitin, naghahanda siya upang gawin si Mandy na maging isang mayaman na tao. Hindi ito magiging matalino upang ilantad ang kanyang sarili. Kinabukasan, si Harvey ay dumating sa Sky Corporation at pagkatapos ay tinawag si Yvonne Xavier. Hindi pa siya natutulog ng ilang araw. Siya ay pagtiningnan ay parang pagod. Tumingin siya sa kay Harvey at walang malay na sinabi, CEO York, paano ang mga bagay sa San Francisco? Sumagot si Harvey, ito ay tapos na. Ang bagong hinirang na general manager si Halsey Lowe ay napakalaki. Bigyan mo lang siya ng kapangyarihan na gawin niya habang siya ay nakalulugod. Ang ating pangunahing pinagmumulan ng mga negosyo ay matatagpuan sa Southlight pa rin. Walang pagmamadali sa San Francisco. Ang parehong napunta para sa Gangnam pati na rin. Tama, may isang bagay na nangyari kamakailan. Nakita siya na parang kakilakilabot, nagtanong si Harvey sa pag-aalala. Alam na niya ang tungkol sa panukala ng Leo mula sa Hong Kong, ngunit hindi niya alam kung ano ang nadama ni Yvonne sa bagay na iyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sumagot siya sa isang bulong, ako ay okay lang, CEO York. Marahil ako ay medyo masyadong pagod lang. Si Harvey ay napapikit sa kanyang mga mata habang tinitingnan siya, pagkatapos ay ngumiti. Kukunin ko na magkaroon ka ng isang araw na off ngayon. Dapat kang magkaroon ng ilang pahinga. Oo, salamat, CEO York. Si Yvonne ay inihanda agad upang umalis pagkatapos na sabihin iyon. Nang kapag siya ay nasa labas na ng opisina, si Harvey ay biglang nagsalita. Yvonne, sa ating relasyon, tatayo ako sa tabi mo kung ano ang mangyayari. Salamat, CEO York. Ngunit ako ay maayos naman, sa totoo lang. Si Yvonne ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti at natitira. Si Harvey ay bahagyang nagulat pagkatapos na makita ang paningin. Si Yvonne ay malinaw na wala sa tamang estado ng isip. Iniisip ni Harvey na hindi niya kailangang mag-alala kung ito ay tungkol sa panukala ni Leo. Nagkaroon ng ibang bagay. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Harvey ay tinawag si Ray Hart upang ayusin ang isang kotse para sa kanya at suriin si Yvonne kung saan pupunta. Sumunod si Harvey sa lalong madaling panahon pagkatapos. Hindi siya bumalik sa bahay pagkatapos na umalis sa gusali ng kumpanya, ngunit nagpunta siya sa lumang paraan ng Buckwood.
Ang lugar na ito ay ang pagtitipon ng site ng mga pinakamataas na antas ng marangyang mga item. Naghintay si Yvonne sa pasukan ng shopping mall ng mahabang panahon. Pagkalipas ng kalahating oras, isang gwapong lalaki ang may suot na marangyang mga bagay sa buong katawan ay lumakad at bumaba sa kanya. Ang dalawa ay sumulong sa mall. Si Harvey ay nagulat sa paningin. Ito ay hindi makatwiran. Kailan siya nakakuha ng isang kasintahan? Paano hindi ko alam ang tungkol dito?